Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, bigla ang kumanta just in breaking news na bigla ang lahat dito. Senator Bato de la Rosa bumuelta na. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may i-share lang po ako sa inyo kasi itong NEDA at saka PSA mga karibin natin ay parang nagkakaisa, no? Nagkakaisa po sila parang gusto nilang patunayan, no, sa ating mga Pilipino na talagang eto lang yung kailangan natin para sabihin hindi na tayo mahirap sa pagkain. O eto mga kababayan, ni-review ng PSA, no? PSA reviews poverty food threshold mga karibin natin. At ito, mula po sa Philippine Star nung ano po ito, August 16, Ito ang sabi, as of 2023, the food threshold or the minimum income needed by a family of 5 to meet basic food needs per month, no? 5 po ang membro ng pamilya was sa pagkain lang po ito mga kababayan. Yung pinag-uusapan po natin dito sa pagkain lang was at 9,581 or about 64 pesos per person per day. So yan mga kababayan, hindi na po tayo mahirap sa pagkain kapag meron po tayong 64 pesos per person, no, sa bawat araw. Ang problema dito mga kababayan, no, sa pagkain pa lang po yan, kailangan mong kumita ng 9,581. Ngayon, magkano po ba ang minimum ng ating mga manggagawa? Hindi ba nila naiisip yun mga kababayan? Pag yung minimum mo minus dito sa 9,581 sa provincial rate mga kababayan, baka nga mag-abono pa. Talagang kulang sa pagkain pa lang po yan. Paano kung itong mga estudyante ito? Mag-asawa at may 3 estudyante, mga karibin natin. Di ba? Sabagay, yung pinag-uusapan dito, pagkain lang naman 9,000. Pero, hindi nga po nagtutugma. Kasi yung minimum po. Yung minimum, parang sa pagkain pa lang, todas na. Di ba? Parang todas na yung minimum mo sa pagkain pa lang. Wala pa yung mga dyan, di ba? Maglalaba, di ba? Mag-ano ka pa. Marami pang needs ang tao maliban po sa pagkain. Anong sinabi ko kanina, di ba? Itong PSA, PSA po ito, mga karibin natin, no? Ito namang NEDA, mga kababayan. Ngayong araw po, 5 hours ago, may nilabas na naman po silang statement, no? Parang binubudol na naman tayo dito. From Manila Times, mga kababayan, National Economic and Development Authority, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, said the decline in poverty rate in 2023 shows promising sign. Promising sign, malaki yung promising daw yung ano bang ibig sabihin ng promising? Parang maganda, no? Magandang senyales of inclusive government efforts. Anong efforts? Ang tanong, what are your efforts? What are the efforts of the government to reduce poverty across the regions and provinces? Ang nakikita lang naman nating effort ng gobyerno ay pamimigay ng ayuda. Di ba? Is it sustainable? Hindi po. Alam nyo mga kababayan, ngayon ko lang, kwento ko lang sa inyo kasi napansin ko po sa administrasyong ito, dito po sa lugar namin, hindi pa po ako nakakita ng isang
malakihang job fair mga karibin natin. No? Unlike doon sa panunungkulan ni dating President Duterte, aba mga kababayan, nakakita pa kami, naka-experience po kami ng malaki talaga, malaki, maraming naghahanap. Naghahanap na mga employer, ba? Sa job fair mga karibin natin. Ano ang ibig sabihin niyan, mga karibin natin? In terms of economic, mas kasi naghahanap sila ng mga employee. Diba? Mga staff, mga magtatrabaho sa kanila. Ibig sabihin, mas maganda yung ekonomiya noon. Diba? Marami ang nagdinegosyo. Hindi pa nalulugi. Pero bakit ngayon, magti 3 years na po sila, ha? Anong malay natin sa 2028 magkaroon ng job fair dito sa amin, di ba? Malaking job fair. Sa 2028 last year na nila. Yan po yung ko lang yan, ha. Opinion ko lang po yan mga kababayan. Maaari sa inyong mga lugar, mayroong mga malalaking ginagawang job fair, di ba? Maaari, pero dito sa amin wala pa akong na-experience. Sige nga po mga kababayan, kasi isa po yan sa magiging indicator na medyo promising yung promising sign, di ba? Yung sinasabi ng promising sign na yung pataas o progressive ang ekonomiya, no? Kasi pag binigyan mo ng trabaho ang tao, hindi na po sila aasa sa ayuda. Wherein sustainable na po yung nila, yung basic needs, no? Kasi may income. Ngayon, unlike ayuda, pag naubos po yung ayuda, wala na. Saan ulit sila kukuha ng pang-araw-araw? Mag-aantay na naman ng ayuda? Yan kasi, sinasanay nyo. Kahit walang kalamidad, ayuda kayo ng ayuda. Ang laki pa naman ng budget ng ayuda ngayon, mga kabayan. Billion eh. Billion ba yun? Eto, supalpalin nga natin itong si NIDA Secretary Arsenio. Nasaan ang sinasabi mong promising sign? Noong 2023, hindi nyo nga natupad yung sinasabi nyo mapababain yung presyo ng bigas, promising signs pa. Diba? Real talkan lang tayo mga kababayan. Sabi nga, eto talaga, ayaw ko talaga kay Kiko Pangilinan. Pero dito sasang-ayon talaga ako sa kanya. Mga kababayan. Kung pupuntahan nyo, sige, puntahan nyo na lang din yung page niya, ni Kiko Pangilinan, no? Bagong post niya, sabi niya, whoever calculate these numbers, deserve niya pong ma-fired. Yan mga kababayan. Yung 64 pesos, kung sino man pong nag-compute niyan, deserve niya pong ma-fired, mga kababayan. At dito naman po sa sekretary ng NEDA, deserve niya rin siguro mag-resign. Ano sa palagay niyo mga kababayan, ha? Well, anyway, ito na mga karibin natin. Ito pa pala. Basta, i-share ko lang sa inyo, ha. Yung caption nila, yung thumbnail natin, sinasabi ko doon na, bakit, hindi, ubusin nyo na lang, di ba? Kasi, di ba, si Paulo Duterte, Manscarpio, and Yang, at marami pang, tatlo sila, no? Iniimbestigahan dyan sa, ni Guban, no? Eto, siguro ko tinanong po ng press, itong si Vice President Sara Duterte, no? Pahiya po yung press. No? Ito po yung sagot ni Vice President Sara Duterte. We talk about it and whatever issue praise, no? On him, yung asawa niya, mga kabayan, no? Is the only one who can answer it. Same with me. If there are issues involving me, I will be the only one to answer that. Yan mga pahiya. Pahiya yung yung reporter nagtatanong, gusto sanang kunin yung panig ni BP Sara. Hindi sinagot. Kaya nga sinasabi ko dito, bakit hindi nyo na lang isali si Vice President Sara Duterte dyan sa drama nyo? Diba? Sige na, isama nyo na. Nag-aalangan pa kanyo, ubusin nyo na. Ubusin nyo na. Si Basti, ilagay nyo na rin dyan para maisimbestigahan na lahat-lahat. No? Kasi wala rin namang naniniwala sa inyo eh. Iyang dramang yan, napanood na po namin yan. Kay Las Cañas at Matubato. Bakit
Ngayon, eto nga, natatawa ko mga kababayan, kasi pati nga yung mga vest, di ba? Yung mga vest na ginagamit nila, kuhang-kuha yung drama noon. Kung ikaw na nanonood yun, napanood mo yun na kay Las Cañas, Mato-Bato, di ba ganyan rin yung eksena? May mga vest dito, di ba? Kunyari, may threat talaga. O, nasaan? O, di ba? Eto na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Ito si, Senator Bato, may ha? May pasaring na naman po. Eto, pakinggan po natin. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Presidente Bongbong Marcos, na-shock siya dito sa sagot ni Senator Bato de la Rosa. Tumpak ang mga sinasabi ni Senator Bato de la Rosa laban dito sa Administrasyong Marcos. Okay? Sa sobra niyong pambabatikos dito sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng Duterte, nakakalimutan nyo na ang pagtugon ng mga problema ng mamamayang Pilipino. O ayan, sampal sa mukha ninyo ang sinasabi ni Bato. Mamaya, pag-usapan din natin yan, Totoo po yan mga kababayan, di ba? Simula po ng tinira mga Duterte, hindi na po nila tinigilan. Pati yung mga malalapit na tao sa mga Duterte, hindi po nila tinigilan. Hanggang ngayon, 3 years na po sila, hindi nila tinitigilan, no? Na hanggat hindi mapin down ang mga Duterte. Pero mga karibin natin, dito sila nagpo-focus eh. Hindi po sila nagpo-focus sa kung ano mga problema ng taong bayan. Problema ba ng taong bayan ang mga Duterte? Kailangan ba talaga kung for example lang naman mga kababayan, pag nawala ba, for example lang, ang mga Duterte sa politika, no? Ma-force stop nila, ma-force nila na mapigilan yung mga Duterte na pagtakbo sa politika, no, at manalo. Magiging iba na kaya ang buhay ng mga Pilipino? Kasi ngayon pa nga lang mga kababayan, ibang-iba po yung iba po yung nararamdaman natin, di ba? Ngayon nga, nakafocus pa lang sila sa mga Duterte. Paano kung wala na ang mga Duterte? Saan na sila magpo-focus? Sa pangungulimbat? Pangungurap na sila magpo-focus? Kasi wala na mag-aano sa kanila eh. Wala nang wala nang pupuna sa kanila. Diba? Kasi matatakot na yung taong bayan, yung mga Duterte nga na pigilan nila eh. Napa-stop nilang punain sila. Yung mga kaibigan niya ng mga Duterte, napa-stop nilang punain sila. Paano pa kaya tayo? Diba? Paano pa kaya ikaw na nanonood dyan? Pupuna ka pa ba? Magsasalita ka pa ba? Hindi na oy. Baka matulad tayo sa mga Duterte, mga kababayan. Yan ang opinion lang mga karibin natin. At sigurado naman tayo na hindi rin naman sila magtatagumpay. At itong panglas na ating pag-usapan ay itong si Kaado, no? Sabi ni Kaado na binatikos ang palpak na admin, no? Patungkol po dito sa 5,500 flood project program. Bakit si Duterte ang pinagbibintangan ninyo na bakit raw hanggang ngayon bumabaha ang NCR? Ayan itong si Kaado. Tumpak itong mga sagot ni Kaado patungkol dito at mapapahiya talaga kayo sa sagot ni Kaado dito. Especially itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share. And also, at ma-notify, follow, i-subscribe. Punta tayo dito. Sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Masyak talaga itong si PBBM sa sinabi ni Bato de la Rosa. Ito, tingnan nyo itong sinabi ni Bato. Ito. Senator Ronald Bato de la Rosa, Republic of the Philippines. Sinabi niya ito noong August 13, 2024. Ang sabi ni Senator Bato, yun ang ipinagtataka ko. Itong gobyernong ito, bakit ganoon na lang sila makafocus ng resources nila against dating Pangulong Duterte at saka sa kanyang mga kaalyado. Ibig sabihin, itong gobyerno na ito, ginawa talaga ang lahat para ibintang lahat ang kasalanan kay former President Duterte. Ito pa, in their search na mapin down si Pangulong Duterte, sabi ni Bato
kinalimutan na nila ang mga basic na pangangailangan ng taong bayan. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi pa ito sinabi ni Bato de la Rosa, pareha kami ng sentimento ni Bato de la Rosa. Ano ba ang sentimento natin? Kung mapakulong ninyo si Duterte, kung mapakulong ninyo ang mga kaalyado ni Duterte o mapabagsak nyo man ang mga kaalyado ni Duterte, ang tanong ng taong bayan, uunlad ba ang bansa natin? Di ba? Sinabi ko na yan sa inyo. Bababa ba ang presyo ng bigas into 20 pesos per kilo? Kasi itong gobyerno na ito, focus na focus. Focus sila kung papaano ibagsak ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte. Focus sila kung anong mga bintang-bintang nila laban dito sa former President Duterte. Para talagang gusto nilang pagbibintangan lahat, mga war on drugs, itong mga kapalpakan raw sa 5,500 flood projects dahil raw ito kay Duterte. Ganun ba? Mamaya i-explain ko yan Bakit palpak rin sila dito? Ang tanong ko sa inyo, especially itong kongreso nakafocus po kayo ngayon para sirain, gibain, ilaglag ang pangalan at dignidad ng mga Duterte. Sinira ninyo by comparing or by giving false information about sa kanyang ginagawa nung siya ay presidente pa o administrasyong Duterte. Lahat na lang i-connect ninyo para lang masira ang mga Duterte. At the end of the day, si Duterte ba ang solusyon? Ang pagbagsak ni Duterte, kung makulong natin si Duterte at mga kalyado niya ay masisira, yan ba ang magiging solusyon sa lahat ng problema? Yan ba ang solusyon sa baha natin? Yan ba ang solusyon para lumago ang ating ekonomiya? Kasi itong administrasyon na ito, nakalimutan na nila na meron silang pangangailangan na basic, na tulungan itong mga mamamayang Pilipino, hindi na natugunan. Yan ang mali ninyo Atat na atat kayo Nakabantay kayo sa mga mali ng mga Duterte at mga kaalyado. Nakabantay sila lahat. So yan mga karibin natin, no? Yan nga po, yan po ang mission siguro nitong administrasyong ito. Lahat ng resources nila ay gamitin dito sa sa mga Duterte, mga kababayan. Marami pa pong silang marami pa silang ginagawa, no? At saka eto napapansin ko lang sinisira nila yung mga Duterte, no? Through their resources at yung ibang resources naman nila gumagawa ng paraan para maging mabango ang kanilang pangalan. Diba? Pero palpak po. Like for example, this NEDA and PSA, mga karibin natin. Diba itong kanilang mga linalabas na mga data to make sure, no, na maging maganda ang tingin ng taong bayan dito sa gobyernong ito, diba? Gina-justify nila na ginagawa na ng gobyerno ang lahat-lahat ng mga paraan para matulungan, maibsan ang kahirapan dito sa Pilipinas. Di ba napakagandang pakinggan? At yung ibang yung ibang resources nila, dito tayo sa mga Duterte. Yun nga ang sinasabi ni Senator Bato, mga kababayan, no? Pinipinturahan nila yung mga Duterte ng itim, no? Para sila naman ang maging maputi. Pero palpak. Dahil hindi tinatanggap ng taong bayan ang anumang sabihin nila. Laging nakabantay ang taong bayan kung totoo ba or hindi yung sinasabi nila. Thank you sa social media. Di ba? Kasi kung wala pong social media, lahat po nang sasabihin ng mainstream media, hindi ka po makakapag-react. Ikaw na nanonood ngayon, hindi ka makakapag-react. Kasi mainstream lang Paano ka magko-comment? Sa TV mo lang nakita, sa radyo mo lang narinig, di ba? Hindi ka makakapag-komento. Unlike ngayon, salamat nga salamat po sa social media at marami pong tao, ang nakakapanood ng totoo talagang nangyayari. Yan mga kababayan, Well, anyway mga karibin natin, ano naman po ang inyong opinion, reaction or kritisismo patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba.
para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.